Ang Diyos ba ay nasa simbahan pa? Mahigit 2,000 taon na ang nakalipas nang maganap ang pagtatagumpay na ito ng Panginoong Hesus. Noon nga ito nang sabihing, But now he has obtained a more excellent ministry, by as much as he is also the mediator of a better covenant, which has been enacted on better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion sought for a second. For finding fault with them, he says, Behold, days are coming, says the Lord, sa kanilang henerasyon nga naganap noon, when I will effect a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant which I made with their fathers, on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and I did not care for them, says the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach everyone his fellow citizen, and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all will know me, from the least to the greatest of them. For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. When he said a new covenant, he has made the first obsolete. But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Hebrews 8 verse 6 to 13. ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga templo at simbahan. Acts 17 verse 24 to 25. The God who made the world and all things in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all people life and breath and all things. Kaya't lalong hindi natin dapat na dinidiyos ang mga simbahan. Paano ba natin nalalaman na tayo ay nakasusunod sa Diyos? Kapag tayo ba ay kabilang sa isang simbahan o relihiyon? Kapag tayo ba ay tumutupad sa katungkulang kaloob sa atin ng simbahan? Kapag tayo ba ay masipag na nagtatanggol sa ating doktrinang pinangahawakan? Hindi ba't ang pangunahing utos sa ating lahat ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa na siya na ring pag-ibig na totoo sa Diyos? Kanino ba talaga tayo sumusunod na totoo? Sa Diyos ba ng Biblia? O sa mga namumuno ng simbahan at templo na magkakaiba pa nga ng utos? Hindi ba tuluyan ng sinira ng Diyos ang templo noong AD 70? Para sa pagtatapos ng Old Covenant Age. Kaya sinabing heaven and earth will pass away, upang ipakilala rin noon ang bago. Kaya sinabing, but my words will not pass away. Ito na nga ang para sa wala ng katapusang utos, ang paggawa sa kabutihan. Kung gayon, bakit nga ba tayo nasa simbahan pa at napaiilalim pa rin sa kanilang mga batas at kautusan? Totoo ba na ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga simbahan? Hindi ba't sinabihan ng mga mananampalataya noon na sa kanila na tumatahan ang banal na Espiritu ng Diyos? 1 Corinthians 3 verse 16-17. Do you not know that you are a temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are. Sa kanilang lahat, na noon pa man ay pinanganak na magmuli sa Espiritu ng Diyos. Naganap nga iyon ng tubusin ng bagong Adam, ang Panginoong Hesus, ang isang gawa ng pagkakasala ng unang Adam na nagdulot ng kamatayan sa lahat. Flesh gives birth to flesh. Kaya't sa isa ring gawa ng pagtutubos ay nabuhay naman ang lahat. Kaya spirit gives birth to spirit. Sinabi ito sa Romans 5:18. So then, as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. Wala nang pangangailangan pa ng pisikal na templo. Hindi ba't sila na nga noon ang naging templo ng Diyos? Sila na ang naging mga banal. Kung gayon, bakit natin sinasabi pa ngayon na banal ang mga simbahan at templo sapagkat naroon ang Espiritu ng Diyos? Hindi ba't taliwas ito sa mga inihayag ng Panginoon? Taliwas sa lahat ng kanyang mga napagtagumpayan na noon. Sinabi ng Biblia na ang bagong kasunduan o New Covenant na natin sa Diyos
ay ang paggawa na sa kabutihan, sapagkat sa tinanggap na bagong kapanganakan ng lahat, ay naitanim na sa puso ng bawat isa ang dapat na paggawa sa kabutihan. Nakakilala man sa Panginoon o hindi, wala nang makapagkakaila na hindi niya alam ang kabutihang sinasabi ng Espiritu na nasa Kanya. Hebrews 8 verse 10 to 11. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach everyone his fellow citizen, and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all will know me from the least to the greatest of them. Patunay ang naisulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, na may kaloob na konsensya ang bawat isa upang magsabi sa kanya ng tama at ng samali. Romans 2 verse 14 to 15. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Konsensya na ang nagsasabi sa maling gagawin at nagtatanggol naman sa dapat na tamang gagawain. Ano naman ba ang katungkulan ng tao matapos na tumanggap ng bagong kapanganakan sa Espiritu? Hindi nagbago ang Diyos sa kanyang bilin sa lahat, ang patuloy na paggawa ng kabutihan sa kapwa. Kaisa ito para sa kabuuan ng utos ng Diyos. Matthew 22 verse 37 to 39. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Sapagkat kung wala ang pag-ibig sa kapwa, ay wala rin katotohanan ng pag-ibig sa Diyos. Piliin mo kapatid ang pag-ibig, ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi ang pagkampi at pagtatanggol lang sa simbahan ang tunay na gawa sa pag-ibig. Wala sa kanila ang tunay na paraan ng kaligtasan, kundi galing lang sa tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi ang pagpapasailalim sa kanilang mga doktrina, tradisyon at batas ang kalugod-lugod sa Diyos, kundi ang paggawa natin ng mabuti sa kapwa na siyang pag-ibig na totoo. Ito ang inihanda ng Diyos noon pa man upang ating gawin at lakaran. Ephesians 2 verse 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Created sapagkat ginawang bagong nilalang ang lahat sa pamamagitan ng isang mabuting gawa ni Jesus, ang kanyang pag-aalay ng dugo, ang pagsunod sa kanyang Ama. Ito rin naman ang inihanda ng Diyos upang ating gawin, Which God prepared beforehand so that we would walk in them. ang ating pagsunod sa kanyang utos. Kaya nga kapatid, wala ang Diyos sa simbahan, sapagkat siya ay nasa kanyang kaharian, naghihintay sa ating pagsunod.